Magmula sa 1 milyong halaga na computer ni Karl Anthony Towns, kahariang kastilyo ni Tony Parker, hanggang sa napakamahal na card collection ni LeBron James, ay ito ang mga paraan kung paano ginastos ng mga NBA players ang kanilang milyones na salapi. 901 Shelby Drive, looking live, came up on this side, now they on the other. Simulan natin kay Karl Anthony Towns dahil ang player na ito ay gumastos ng milyon para mabuo ang kanyang dream computer. Magmula sa pagkabata ay gamer na talaga itong si Towns, kaya noong 2020 nakipag-partner ito sa ilang tech YouTubers para buuhin ang kanyang dream PC. What the hell? Crazy. That is a full-blown contraption right there. Like I was expecting like maybe like 2-3 PC cases together, man. But it's like a whole art piece thing. Ang nakakagulat pa sa computer na ito ay nagkakahalaga lang naman ng $20,000 o higit pa sa 1 milyong piso. Living the good life talaga si Karl Anthony Towns sa PC niyang yan. Pero minsan mahirap maging ganito kayaman, kagaya na lamang ni Ja Morant na walang ingat pagdating sa kanyang gastos. Kapag may natripan itong bagay ay talaga namang kanyang bibilhin, magmula sa Scat Pack, Aston Martin at ang mamahaling Ferrari Roma. Sa dami nga ng kanyang mga sasakyan, syempre andyan ang mga kaibigan ni Ja parang manghiram. Kaya nga sa kanyang 23rd birthday ay pinahiram ni Ja ang kanyang $400,000 na Rolls Royce. Buong gabi nga nag-rides ang mga kaibigan ni Ja at talaga namang in-enjoy ang sasakyan nito. At nang tinignan nga ito ni Ja Morant kinabukasan ay nabaklas na ang front bumper ng kanyang mamahaling kotse. Pero imbis na magalit sa nangyari ay nag-tweet lang itong si Ja Morant at sinabing may backup Rolls Royce pa naman daw siya para sa mga ganitong sitwasyon. Napakayaman mo naman, Morant. Iba naman ang ginawa ni Ben Simmons dahil gumastos siya ng $19 million sa walang kwentang bagay. Noong summer ng 2021, kagagaling lang ni Simmons sa worst season ng kanyang karera kung saan kahit sa free throw line ay hindi siya makashoot dahil nga dyan ay maski ang teammates nito ay inaasar siya. Kaya nga bilang ganti ay sinabi nito na tapos na raw siya maglaro para sa Sixers at hindi na siya hahawak muli ng bola kung hindi siya matitrade. Well, mukhang dapat naghinay-hinay si Ben Simmons dahil matapos niyan ay pinatawan siya ng $360,000 sa bawat larong pinalampas nito. At matapos ang 54 games ay nagawa ni Ben Simmons ang isang history sa liga na may pinakamalaking multa na umabot sa $19 million. At hanggang sa ngayon ay mas higit pa ito kaysa sa multa nila LeBron, Steph, Giannis, KD, Draymond at buong Eastern Conference. Yung dapat bayad ang bakasyon mo, kaso lang baliktad ang nangyari. Sa susunod na kwento, may kakaibang paraan naman ang isang Luka Doncic sa paggastos ng kanyang pera. Una sa lahat, ang player na ito ay bumili lang naman ng isa sa mga kakaibang hayop, isang horny toad. Me and Luka Jr. want to say, give him hell, TCU. I forgot my horny toad in the house, so next time I'll bring that. You should have brought Dorian's horse. No, my horny toad. You know what's a horny toad? I don't think I do. At hindi lang yan, dahil gumastos pa si Luka ng libo-libong dolyar para sa pagpapagawa ng isang statwa ng kabayo at pagpapagawa ng custom lukawan para sa kabayo ng kanyang teammate. Yeah! Madam! Buti pa yung kabayo, may customized na sapatos. Wala ka na yatang mapaglagyan ng pera mo, Luka. Ngunit ang ilang mga manlalaro ay may kakaiba ring paraan ng paggastos dahil si Tony Parker ay gumastos ng milyon-milyong dolyar sa pagbili ng kanyang sariling kaharian. Noong 2022, ramdam ni Tony Parker ang pagiging royal blood, kaya umuwi ito sa sarili niyang bansa na France at bumili ng bagay na makikita mo lamang sa fairy tale, ang Chat Saint Laurent. Isa itong 21 square feet na kastilyo na higit sa 700 years old na. Sa sobrang laki nga ng kastilyong ito ay kakailanganin mo ng mapa para lang hindi mawala. Mayroon kasi itong 22 na kwarto, winery at may underground tunnels pang connected sa ibang kastilyo. Ang manirahan sa marangyang lugar na ito ay hindi biro dahil gumastos si Tony Parker ng mahigit sa 10 milyong dolyar para dito. Dapat pala si Tony Parker ang may nickname na The King. Pag-usapan naman natin si Klay Thompson dahil ang binili nito ang nagpabago sa kanyang buhay.
Noong 2019, matapos magkaroon ng ACL injury, ang araw-araw ay naging mahirap para kay Clay. Dahil sa operasyon at daan-daang oras na physical therapy, lahat para lang manatiling buhay ang kanyang karera. Kaya't upang makatulong na makayanan ang kanyang paggaling, ay nagpasya si Clay na i-treat ang kanyang sarili sa kanyang pinakamahalagang pagmamay-ari, isang 37 feet long na Axo powerboat na tinawag niyang The Splash Express. I love the water so much, and it was a dream of mine to own a boat one day. And when I signed my deal with the Warriors, I rewarded myself with one, and it's honestly like changed my life. Just, you know, get out the water, go fishing, go diving, you know, see the coastline, see Catalina, the Channel Islands. You know, you never know when you need an escape plan, so it's nice to have a boat on hand. At sa loob ng bangkang ito ay may kama, lounge area at kusina, at nagkakahalaga ang bangkang ito ng mahigit sa $300,000, pero tila sulit naman ang bawat sentimo para kay Klay Thompson. Battle through injury for the past 2 years and some change. How instrumental was the water? Oh man, it was the biggest healer in my life at the time. Especially, you know, being in the gym, you can't even get up and down. You just gotta do some very tedious exercises every day. Anytime I get out here, you kind of forget about what you do on land, forget about what other responsibilities you have, and for the hour or two you're on the water, you kind of just forget, and you're so present in whatever you're doing. It's kind of like a form of meditation for me. Bagay na nga siyang tawaging Captain Clay, pero hindi pa rin yan tatapat sa kayamanan ni LeBron James dahil sa mga basketball cards nito na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat isa. Noong 2003, nagkaroon si LeBron ng pagkakataong itago ang dalawa sa kanyang autograph rookie cards. At dahil 23 lang ang na-release na ganito, ay nagkakahalaga ito noon ng $23,000. Pero dahil sa nabuo niyang ligasiya sa kanyang karera, ay napagdesisyonan ni LeBron na itago ito. At good choice nga yan dahil makalipas ang 17 years, si LeBron ay naging one of the best player sa kasaysayan ng basketball. At ang naging halaga ng mga cards na ito ay 250 times na ang presyo ng bawat isa na higit pa sa original price. At noong 2023 nga, ang mga nasabing rookie card collection na ito ni LeBron ay may halaga ng $10.4 million. Grabe, hindi lang sa basketball mataas ang IQ ni LeBron, pati na rin sa investments. At sa huling kwento natin, ibang klaseng paggastos naman ang ginawa ni Dwayne Wade dahil gumastos ito ng milyon-milyong dolyar sa pagpapakustomize ng isang yate. Noong 2014, naghahanap si Wade ng perpektong lugar para mag-host ng kanyang ika-32nd birthday party. Goal niyang pag-usapan at ibigay ang unforgettable experience sa lahat ng pumunta sa kanyang kaarawan. Kaya nagtungo si Wade sa Miami Charters at nagrenta ng isang magarang 130 feet luxury yacht na tinatawag na The Venetian Lake. At ang bagay na ito ay tila isang lumulutang na palasyo dahil sa mayroon itong dalawang dance floor, dalawang pool bars at isang state-of-the-art sound system. Mga bagay na kailangan ni Dwayne Wade para sa hindi malilimutang gabi ng kanyang buhay. Bagamat ang yating ito ay ginastusan sa mahigit sa $15,000 sa pagrenta, ay naging mahal pa ito dahil pinakustomize niya pa ang buong yate para sa kanyang party na binalot ang buong yate ng mga decals na may temang D-Wade. At sa loob nito ay Dwayne Wade ang lahat, maging ang pagbili ng mga D-Wade shoe cake, at nauwi ito sa pagiging ultimate birthday party. Naging sa kabuuan ay gumastos si Dwayne Wade ng mahigit sa $100,000 para sa isang gabi ng kanyang kaarawan.